Inip na ang Makabayan Bloc at iba pang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil hindi pa rin gumugulong ang proseso sa Senado. Babala nila, handa nilang dalhin ang issue sa Korte Suprema o sa kalsada. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Lahat po ng naririnig namin ngayon na nagmumula sa Senado, tila ay mga palusot, no? Para hindi nga matuloy ang impeachment proceedings. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga grupong naghain ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara at kinalampag na ang Senado para masimulan na ang paglilitis. Dismayado daw sila sa ikinikilos ng Senado. Lalo na yung sinabi na ang plenary ng bagong Senado, kung sakali naman sa 20th Congress, didesisyon na nila whether or not to hold an impeachment trial or to convene an impeachment court. Walang ganon sa konstitusyon, kahit sa rules nila. Ang sabi nga nila, pag na-convene ang impeachment court, it shall proceed forthwith and until judgment. Kung magmamatigas raw ang Senado, mapipilitan silang dalhin sa ibang paraan ang pangangalampag. Kung kinakailangan po na magkaroon ng mga rallies, kung kinakailangan magkaroon ng mga petitions, kailangan magsalita ang mga influencers. Ngayon po nakikita naman natin yan, nagsasalita ang marami, no? Lalong-lalo na sa social media, mainit na pinag-uusapan ang pagsisimula ng impeachment trial. Kaya po dapat lang gawin ng Senado ang trabaho niya. At kung mabibigo pa rin ang Senado na simulan ang impeachment trial sa June 11, sa huling araw ng sesyon sa Senado, doon na sila dudulog sa Korte Suprema. Klaro, sa June 11, hindi pwedeng may motion dyan whether or not to convene the impeachment court. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng pagbotohan niya ng Senado. I-co-convene nilang impeachment court sa June 11, although we would prefer i-convene nila nga bukas, ngayon. Kaya naman nila, yun ang constitutional mandate. Pero kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, tila nagkasundo na ang mayorya sa Senado kung ano ang gagawin nila. We are already in session, so that would have been the opportunity for any member of the majority to voice out a contrary opinion or even a complaint that he or she was not consulted by the Senate President. But no one from the majority voiced out any complaint. So it looks like the Senate President did his job, and I think I would want to believe that he consulted with each and every member of the majority. Kami sa minority, hindi naman namin ina-expect yon na ikukonsultahin niya kami. Sa issue naman ng pagdulog sa Korte Suprema, sinabi ni dating spokesperson at Defense Counsel ni dating Chief Justice Corona sa On Point ng Billionaire News Channel na maaring ang SC na ang magdesisyon kung sisimula na ba ang impeachment trial. We should also understand that the power of impeachment is a political tool. So the Supreme Court is now mandated to at least be the final arbiter to ensure that this political power lodged at the legislative branch of government would not be prone to abuse. So while the Supreme Court would maintain the separation of powers, there must also be checks and balances. Yun nga lang, maaring hindi rin sila makialam. There would another be legal issue that we could talk about, whether or not this would be prone to judicial review. Would the Supreme Court exercise the power lodged on it by the Constitution, which is the power of judicial review, or would they classify this as a political question that they would leave to the legislature to decide? Ang tangi na lang talaga magagawa ng lahat ay mag-abang sa June 11 kung aaksyonan na ba ito ng Senado at ipagpapatuloy na ang impeachment trial o uupuan nila ito at kung tatanggapin ito ng mga naghain ng impeachment complaint. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel.